Kamusta mga kasalagsik? Bago matapos ang 19th century ay mayroong isang barko na nawawala kada araw kung saan madami ang mga nag-iisip na posibleng dahil ito sa mga pirata, halimaw o kahit pa si Poseidon na Diyos ng karagatan. Pero kahit nakapansin-pansing mas gumaganda na ang mga barko natin sa kasalukuyan ay hanggang noong 2005 ay mayroong pa ding 2 barko ang nawawala at hinihinalang lumulubog kada linggo. Pero sino nga ba ang may sala sa terribleng insidenteng ito? Ang sagot sa katanungan ay ang mga killer waves na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din alam ng mga eksperto kung paano malalamang paparating na sila at kung paano makakatakas sa mga ito. Kung kaya't pag napanood mo ang video natin ngayon ay malalaman mo kung paano nakikipaglaro ang alon sa buhay ng mga pumapalaot sa karagatan. Bakit mayroong 30 meters breaker kahit na kontra sila sa mga computation ng mathematicians? At ano nga ba ang sikreto ng pamatay na alon na ito? Kaya't kaya nilang kumitil ng buhay sa mabilis at misteryosong paraan. Ang killer waves, totoo ba o hindi? Madami ang mga nagkakakala na hindi totoo at gawa-gawa lamang ang kwento tungkol sa killer waves. Dulot na mahirap tukuyin kung paano ba gumagalaw ang mga ito. Dulot na habang ang mga alon ay pabilis na umaalon at papunta sa pampang, ay iba ang pamatay na alon na ito kung saan bigla-bigla na lamang silang nabubuo na talaga namang nakakagulat. Kahit pa sa mga eksperto na noon ay nakalang imposibleng magkaroon ng alon na may taas na lagpas 21 metro. Kung kaya't ang mga kwento ng mga namamangka tungkol sa peligrosong alon na ito ay nakalang kathang isip lang, habang sa kasalukuyang panahon naman ay iniisip na ang posibilidad na mabuo ang alon ay sobrang liit lamang, kung saan sinasabi na isang beses kada 10,000 taon kung mabuo ang alon na ito. Ngunit dahil sa mga namamangka at mga ekspertong nakakakita sa alon ay napatunayan na hindi sobrang bihira ang pagkakabuo nito hanggang sa iulat ng ilang reports na nabubuo ang peligrosong alon isang beses kada 2 araw. Ang mga kalituan tungkol sa alon ay nasagot lamang matapos tamaan ng alon na ito ang tanker Eso Languedoc taong 1980, kung saan nakuhanan pa ng isang tauhan ng barko ang pagtama ng mapanganib na alon sa tanker Eso. Ang alon ay tinatayang may taas na lagpas 30 metro na bigla na lamang sumulpot sa karagatan, kung saan napatunayan na ito na nga ang sinasabing killer waves matapos tansyahin ang taas ng alon sa sukat ng barko, kung kaya't ang inaakalang kathang isip lamang na alon noon ay napatunayang totoo pala. Upang malaman kung gaano kalakas ang pagtama ng alon na ito, ay isipin mo na lamang na umaandar ang isang gusali na may 9 na palapag papunta sa iyo, kung saan hindi nakataka-taka kung sobrang mapanganib nito at madaming mga tao ang posibleng mapahamak kung sila ay umatake. Ngunit dahil wala ng kahit na ano pang ebidensya tungkol sa killer waves, ay hindi na nagpatuloy ang pag-aaral tungkol dito. Paano nga ba napatunayan ng mga scientists ang killer waves? Ito ay nangyari taong 1995 sa Draupner Oil Platform na matatagpuan sa pagitan ng bansang Scotland at Norway, na kadalasang tinatamaan ng alon na nasa 10 metro. Ngunit bigla na lamang itong tinamaan ng isang alon na ayon sa kalkulasyon ng mga eksperto ay halos 28 metro na ang taas, kung saan dahil meron pang measure ng mga alon sa platform ay nakuha nila ang diagram na ito na naging dahilan para tuluyan nang magsimula ang pag-aaral tungkol sa misteryosong killer waves sa solitary waves. Dahil ayon sa mga eksperto ay merong iba't ibang uri ng killer waves na nabubuo sa ating karagatan. Ano nga bang paraan ng pagpatay ng bawat killer waves? Madami ng mga alon ang natukoy ng mga eksperto na isang killer wave. Ngunit ano nga ba dito ang pinakamapanganib sa lahat? Ang solitary wave na tinuturing na isang pader ng tubig na kung gaano kabilis na buo ay gayon din kabilis nawawala, na dahil sa taas nito ay posibleng mapuno ng tubig ang ibabaw ng barko at masira ang kanilang makinarya at matangay pa ang ilang tauhan. Ang pamatay na alon na ito ay naranasan ng barkong Norwegian Dream na naging dahilan para sobrang masira ang harapang bahagi ng sasakyan. Ayon sa mga eksperto ay kung sakali mang mas tumaas pa ng konti ang alon, ay paniguradong mapapataob na nito ang Norwegian Dream. Ang isa pa sa mapanganib na killer waves ay ang Three Sisters, kung saan 3 silang alon na sunod-sunod na umaatake sa mga barko, kung saan ang gitnang alon ang pinakamalakas at mapanganib sa kanila na talagang magpapataob kahit pa ng malalaking mga barko, na agad naranasan ng isang Norwegian tanker ship na talagang kapansin-pansin kung gaano kalala ang tinamong sira dulot ng pagkasalubong nila sa alon na ito.
Kadalasan nating iniisip na ang alon ay dapat na lumagpas sa level ng tubig ng karagatan, ngunit hindi ito laging nangyayari, kung saan ang isa pang pamatay na alon na tinatawag na a hole in the sea ay nababuo mula sa dalawang mataas na alon na magkakalapit sa isa't isa na nagiging dahilan para magkaroon ng lokasyon kung saan sobrang baba ng level ng tubig. Ang mga barkong napupunta sa pagitan ng dalawang alon na ito ay agad na lumulubog matapos matabunan ng mga tubig, at kung sakali namang maging magkalapit ang dalawang alon ay paniguradong masisira nito ang barko. Ngunit ang pinakakakaibang killer wave sa lahat ay tinatawag na square waves na nakuha ng umatake sa Grand Voyager taong 2005 matapos silang iligtas ng isang rescue helicopter, kung saan makikita na halos hindi na makagalaw ang barko at gumigewang-gewang na lamang sa gitna ng tubig. Ang mga square waves ay mga alon na tumatama sa isa't isa na nagiging dahilan para makabuo sila ng hugis parisukat na talaga namang pipigil sa galaw ng barkong mamalasing mapadpad sa gitna nito, dulot na para bang pinagpapasapasahan lamang ng alon ang sasakyan na ayon sa mga eksperto ay talagang imposible nang makawala kung maiipit dito, kung kaya't kadalasang kamatayan ang kinahahantungan ng mga barkong nabibiktima ng alon. Sobrang mapanganib, pero kaya ba nating iwasan ang pag-atake ng mga killer waves? Wala pang naisip na paraan ang sangkatauhan na maaaring magligtas sa atin sa alon na may taas na 30 metro. Kung kaya't ang tanging paraan lamang na naisip ay ang pag-iwas dito, kung kaya't mahalaga na lagi nating alam kung saan ba mayroon ng pamatay na alon at kung anong uri ng killer waves ang naroroon. Kung saan noong 2010 pa nga ay may ginawang proyekto na tinatawag na MaxWave para mapag-aralan ng mga killer waves gamit ang satellite monitoring. Kasama sa mga satellite na ginamit ay ang ERS-1 at ang ERS-2 na isang uri ng radar satellite upang makita kung ano nga ba ang itsura ng tubig sa karagatan, kung saan sa loob lamang ng 3 linggo ay natagpuan ang 10 solitary waves na may taas na lagpas na 25 metro. Matapos ang MaxWave ay binuo naman ang proyekto na tinatawag na Wave Atlas na magiging dahilan para makita ng kahit na sino ang lugar kung saan nabuo ang mga roach waves at kung kailan ito nagaganap. Dahil dito ay makikita kung anong lugar ang madalas na sinusulputan ng peligrosong mga alon na ito at kung anong uri ng killer waves ang matatagpuan dito, kagaya na lamang ng Agulhar Current of Bermuda, Cape Horn, the Grand Banks of Newfoundland at sa Greek Coast. Maaaring gamitin ang Wave Atlas para matukoy kung ano ang pinakamagandang ruta na pwedeng tahakin ng barko upang makaiwas at makaligtas sa mga mapapanganib na alon na ito. Madaming mga teorya ang sinasabi na posibleng dahilan sa pagkabuo ng mga killer waves, ngunit wala pang ebidensya na totoo ang kanilang mga kaisipan, kung kaya't hindi pa 100% na sigurado ang mga impormasyon tungkol sa mga proyektong ito. Kaya naman kung sakaling magkamali tayo at nakasalubong pa din natin ang killer waves, ay dapat na alam natin kung paano makatakas sa kanila. Ang paraan ng pagtakas ay tinalakay ni Guenther Steinmeier na isang eksperto sa Bucksburn Institute na ang tanging paraan para makatakas sa mga ito ay ang pagmamasid sa kanila gamit ang ating mga mata para makita kung saan sila nanggaling. Ngunit dahil madami sa mga killer waves ang biglaan na lamang kung sumulpot, ay talagang pinakamahalaga na lamang na magdasal ang bawat isa sa atin bago tayo pumalaot. Madami pa ang pwedeng tumama sa atin na posibleng mas nakakatakot pa kaysa sa mga killer waves, gaya ng realisasyon na tumatanda na pala tayo at wala pa ding nangyayari sa ating buhay, o kaya naman ay isang kanta na magpapaalala sa atin ng mga malulungkot na memorya, kung saan hindi man tayo natabunan ng tubig ay natabunan naman ng alaala ang ating sugatang puso. Kung kaya't hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.